Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bahay ay puno na ng tubig at putik, at ang dalawang kotsan, na hindi masyadong maganda, ay ganap na nawala ang kanilang orihinal na anyo sa bagyo at lahat ng uri ng sari-sari. Kung titingnan mula sa malayo, tila siya ay pinagsama sa lupa, na bumubuo ng isang piraso ng putik. Kung titignan pa lang ay masama na ang tingin sa mga tao. Sa ganoong lugar, pabayaan ang mga tao, kahit baboy ay ayaw na talagang mabuhay. Ang direktang galit na bibig ni Ziching ay nakaumbok, at ang kanyang magagandang mata ay puno rin ng galit at hinaing. Ginawa nitong lahat ang grupong ito ng mga tao na ganito, at iyon nga, kailangan pang magsabi ng magagandang bagay para sa kanila ni Sister Ivory, hindi talaga moari ni Ziking, at hindi niya ito mabitawan. Bakit naman? Ate Ivory, ako, labis na nanlumo si Ziking. Sa ganitong uri ng pag-uugali, nadama ni Ziking na kahit ang pagpatay sa kanila ay hindi isang pagmamalabas. Bakit kailangan nilang bigyan sila ng anumang kalokohang pagkakataon para paalang-sala sila? Mapait na ngumiti si Ivory at sinabing, ano ang silbi ng pagpatay sa kanila? Isang grupo lang ng mga bastard. Bukod dito, hindi alam ang kinaroroonan ng 3,000 katao, at maging ang 7th princess, na siyang referrer, ay nagpapahirap ngayon sa kanya. Kung magkagulo ulit tayo sa oras na ito, ano ang dapat niyang gawin? Tanong ni Ivory. Pangalawa, kahit na ang mga resulta ng ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay mukhang hindi masyadong maganda ngayon, hindi maitatanggi na si Peigo ay nagbigay ng pinakamalaking tulong batay sa kakayahang matulungan sila. Gaya ng kasabihan, huwag tumingin sa mukha ng monghe at tumingin sa mukha ng Buddha, naniniwala si Ivory na ang pagtitiis pa rin ang pinakamahusay na pagpipilian. Gabi na, ang sirang bahay na ito ay maaaring ayusin kung ito ay maaayos, subukang hadlangan ang ilang hangin at ulan. Nang bumagsak ang mga salita, hindi pinansin ni Ivory ang gulo, bumangon, yumoko, at hinarap, ang malakas na pagulan, pinupulot ang mga sirang bagay sa lupa at pinupulot ang ilang kapaki-pakinabang para matakpan ang bahay hanggat maaari. Palakas ng palakas ang ulan. Sa ilalim ng ganoong eksena, ang mga kilos ni Ivory ay parang braso ng isang lalaki na nakaharang sa kotse, at puno ito ng matinding awa kahit na tila walang silbi. Ang mga sirang bagay na iyon ay maaaring walang silbi kapag inilagay sa bubong, o mas lalong nagkapira-piraso sa ilalim ng pag-ulap ng bagyo sa lalong madaling panahon pagkatapos na mailagay doon. Ngunit si Ivory ay hindi sumuko kahit kaunti, at patuloy niya itong inayos ng tahimik. Umiling ng walang magawa, alam ni Ziking Ming na ito ay katangahan, ngunit sumali pa rin siya sa koponan upang tumulong, hindi dahil sa iba, ngunit dahil kapatid niya si Ivory. Pagsapit ng umaga at inalis ang bagyo, hindi pa rin bumuti kahit kaunti ang kulungan ng baboy dahil sa buong magdamag na pag-aayos ng dalawang babae. Sa kabaligtaran, dahil sa nakapalibot na mga pader, ang maliit na kulungan ng baboy ay puno ng malalim na puddles, at ang kotsan ay nababad sa tubig ng labis, habang lumulutang. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na makita ang mga abalang figure ng dalawang babae. Nakasandal sila sa sulok ng dingding, at sa sobrang pagod ay nakatulog sila. Maagang bumangon ang ikapitong prinsesa at nagdala ng mga gamit para bisitahin ang dalawang babae. Kung tutusin ay hindi na siya mapakali kagabi, pero hindi niya akalain na iba ang pakikitungo sa dalawang babae, pero grabe ang trato sa kanila. Nang malapit na niyang marating ang pinakalabas na pangunahing guest room, isang mahabang huni ang pumutok sa kalangitan. Og! Ang tunog na ito, malungkot at mahaba, ay maaari pa ring umalangaw-ngaw sa kalangitan kahit na sa pangunahing lungsod kung saan lumiliwanag ang
kalangitan pagkatapos ng bagyo. Ngunit kung ikukumpara sa epekto ng pandinig ng mataas na tunog na ito, ang mas matindi ay ang aktwal na kahulugang dala nito. Halos bago bumagsak si Changming, ang buong mansyon ng City Lord ay natatakpan na ng damo at mga puno, at halos lahat ng mga piling disipulo ay nagtipon sa harap ng City Lord's Hall. Kahit na ang karaniwang mga katulong na naglilingkod sa gawaing bahay ay sinubukan nilang kumuha ng karit at asarol, may hawak na asarol. Ito ang kaso sa City Lord's Mansion, at gayon din ang mga sibilyan sa labas ng City Lord's Mansion. Halos lahat, na parang kaharap ang isang malaking kalaban, ay dinampot ang lahat ng uri ng sandata na maaari nilang abutin, at sunod-sunod na lumabas ng bahay, nakatayo sa kalye, nakatingin sa langit sa pag-aalinlangan at takot. Nagising din sina Ivory at Zeking sa mahabang sigaw na ito. Kahit mukhang haggard at pagod ang dalawang babae, tumangala sila sa langit na parang mga tao sa labas. Ang kalangitan na umuulan at maaraw ay ang oras ng pamumulaklak, ngunit sa oras na ito ang kalangitan ay biglang nakatagpo ng isang kagipitan, at ang hangin at mga ulap ay bumaba, na naging dahilan upang ang buong pangunahing lungsod ay mahulog sa kadiliman. At ang dilim na ito ay higit na nakalulungkot kaysa sa kadiliman bago ang gabi at madaling araw. Anong nangyari? Storytelling channel sa YouTube. Kinakabahan at naguguluhan na tanong ni Ivory. Umiling si Ziching. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, may masamang mangyayari. Oops! Ang 7th Princess, na nasa main guest room na, ay biglang binitawan ang bagay na hawak niya sa kamay na binabalak niyang bisitahin si Ivory at ang dalawang babae, at nagmamadaling naglakad patungo sa City Lord's Palace. Tulad niya, maraming senior executives ng pamilyang Pei, at lahat ay nagtipon sa bulwagan. Sa gitna ng bulwagan, pinangunahan din ni Peigo ang mga matatanda ng pamilyang Pei na dumating kaagad. Ang kanilang mga mukha ay nababalisa, at ang pangunahing lungsod ng Fangfo ay dumaranas ng isang uri ng sakuna sa oras na ito. Kung tutuusin, dapat ganoon. Dahil ang mahabang sigaw na tumawid sa langit ay talagang emergency order ng pamilya Pei. Ang utos na ito ay karaniwang tahimik, ngunit kapag ito ay tumunog, nangangahulugan ito na ang pamilya Pei ay nahaharap sa malaking panganib, at maaaring nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ano ang sitwasyon, mga especially iya? Mga especially iya. Nagmamadaling sigaw ni Peigo. Sa ilalim ng korte, dumating ang mga executive at elite na disipulo ng pamilya Pei, ngunit halatang tulala sila, at medyo nalilito sila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang alagad ng pamilyang Pei na nakaputi ang mabilis na tumakbo mula sa labas ng bulwagan, at kasama niya, sa wakas ay nabawi ng magulong korte ang kapayapaan at katahimikan nito. Magulat. Lumuhad sa bulwagan ang nakaputing nakadamit na disipulo, at ang kanyang mga tuhod ay humila pasulong ng hindi bababa sa kalahating metro dahil sa pagkawalang galaw bago huminto, ngunit sa oras na ito, wala siyang pakialam sa anumang sakit, at nagmamadaling lumuhad at nagsabi, ang isang malaking bilang ng mga hindi kilalang tropa ng kaaway ay matatagpuan sa paligid ng pangunahing lungsod, ay papalapit sa pangunahing lungsod. Ano? Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Maraming tao ang pinag-uusapan ngayon. Malinaw, ang pangunahing lungsod ay matatagpuan sa gitna ng kapangyarihan. Bagamat nahaharap ito sa mga pag-atake ng halimaw ngayon, dapat mayroong isang mabigat na hukbo na nagbabantay sa paligid. Sa oras na ito, dapat ay walang puwersa ng kaaway na umaatake. Ilan sila? Tanong ni Pigakiyang sa malamig na boses, pinipigilan ang kanyang pagkabigla. Magulat sa ulo ng pamilya. Mayroong libu-libong mga kaaway sa bawat panig, at sama-sama silang nagdaragdag ng hanggang sa hindi bababa sa 200,000. Ano? Kung ang naunang balita ay tumama sa ulo ng lahat na parang suntok sa ulo, ngayon ang balitang ito ay mas parang matalim na espada na diretso sa dibdib ng lahat. Ang hirap huminga, hindi man lang maimulat ang iyong mga mata. Saan ba nanggaling ang ganyang kalaking mga kalaban, hindi ba't nahawa rin sila ng dead zone? May naguguluhan na tanong. Kahit na ang itim na gas ay nahawahan, paanong maraming tao ang magtitipon sa paligid ng ating pangunahing lungsod? May dayuhang kalaban kaya ang sumalakay? Kung ito ay isang pagsalakay ng isang dayuhang kaaway, kung gayon ang ating mga gwardya sa hangganan. Ito ay posible, malamig na sabi ni Peigo. Bagamat tila imposible ito, kung iisipin mong mabuti, ito ang pinakamalaking posibilidad.
Bagamat marami talagang mga elite na tagapagtanggol sa labas ng Pamilya Pay, huwag kalimutan na sa pag-atake ng mga halimaw sa pangunahing lungsod, maraming tropa ang hinayla pabalik upang suportahan ang pangunahing lungsod. Sa oras na ito, ang panlabas na depensa ay tiyak na walang laman. Kung may mga dayuhang kaaway na sasamantalahin ang pagkakataong ito para direktang masira ang linya ng depensa at tumagos sa pangunahing lungsod ng Pay Family Center, hindi ito isang pantasya. Gayunpaman, ito ay kailangang matugunan ang isang pangunahing kondisyon, iyon ay, ang puwersa ng kaaway ay sapat na malaki at mayroong sapat na mga tropa. Sa ganitong paraan, mayroon silang sapat na kakayahan upang masira ang panlabas na linya ng depensa ng pamilyang Pay. Sa pag-iisip nito, sumimangot si Peigo, tumingin sa disipulong nakasuot ng puti, at malamig na nagtanong, karamihan ba sa mga taong nakapaligid sa aking lungsod ay nakasuot ng itim? Sandaling natigilan ang disipulong nakaputing damit. Baka curious din siya kung bakit alam niya kung ano ang hitsura ng kaaway sa labas ng lungsod bago lumabas ang gate ni Peigo. Gayunpaman, masunurin pa rin siyang tumango, magulat sa Patriarch Shengming, ang grupo ng mga tao na kumubkob sa ating pangunahing lungsod ay talagang nakasuot ng ganito. Nang marinig ang sagot mula sa disipulong nakaputi, si Peigo ay halos madapa sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng bahagya, at tila galit na galit, alam ko na ang gang ng mga magnanakaw na ito ay hindi hahayaang lumipas ang magandang pagkakataon. Panipi Kuwit, fuck, sila talaga. Storytelling channel sa YouTube. Sila. Nang marinig ang mga salita ni Peigo, ang mga tao ng Pamilya Pay ay nagulat. Tila alam na ng may-ari ng pamilya kung sino ang kalaban. Ngunit matapos pag-isipang mabuti ang kanyang sinabi, mabilis na naunawaan ng mga taong may kaunting utak kung sino ang kanyang tinutukoy. Pagkatapos ng lahat, kapag binanggit sila ng Padre de Pamilya, nangangahulugan ito na kilala niya ang mga taong ito, at dapat asahan ang pag-atake sa kanila. Sa makatuwid, batay sa haka-haka sa itaas, ang sagot ay handa nang lumabas. Kamakailan, mayroon siyang kaaway sa pamilyang Pay. Napakalakas ng Pamilya Pay, at karamihan sa mga sundalo ay brutal. Dapat maraming kalaban. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, naipaghiganti na ng mga kaaway na ito ang kanilang paghihiganti. Wala silang ganoong kakayahan. Kaya, ang hanay ay naging mas maliit. Upang magkaroon ng kakayahang maghiganti, maliban sa kamakailang pag-atake sa gang ng mga tao na dapat mahulog sa lungsod, wala nang iba pa. Pwedeng. Oops, nalalapit na ang sakuna. Nang maisip ito ng isang grupo, naging abo ang kanilang mga mukha saglit. Kung ito ay pag-atake sa gang ng mga tao na dapat mahulog sa lungsod, kung gayon ang krisis na kinakaharap ng pangunahing lungsod ay maliwanag. Sa madaling salita, nasa panganib na ang pangunahing lungsod. Napakakapangyarihan ng grupong iyon ng mga tao, at hindi sila natatakot na salakayin ang aming pamilya ng Pay. Ngayon, ang aming pangunahing lungsod ay inaatake, at sinasamantala nila ito para makapasok. Kung sila iyon, magiging makabuluhan ang lahat. Sa kanilang lakas, kapag ang ating depensa ay walang laman, ang hukbo ay talagang makakalusot sa isang tiyak na direksyon, at pagkatapos ay dumiretso sa ating pangunahing lungsod. Kahit na ang mga sundalong dumating para alalayan tayo sa kalsada ay malamang na mahuli at mapatay nila. Ang mga mahihirap na sundalo ay patuloy na nag-iisip ng mga paraan upang masuportahan ang pangunahing lungsod, ngunit hindi nila naisip na may nakarating na sa kanilang likuran, place. Damn, nakakainis talaga. Ang mga halimaw na umaatake sa pangunahing lungsod ay hindi pa tapos. Ngayon ay may daan-daang libong tropa ng kaaway, paano maipagtatanggol ang pangunahing lungsod na ito? Ang isang alon ay patag, at isang mas malaking alon ang sumusunod, kahit na ito ay isang tansong pader at isang bakal na pader, ito ay dapat na ganito, at ito, mapapawi. Panipi, paano gagawin kung paano gawin? Iba pang anumang pakiramdam ng seguridad, ngunit higit na takot ang kumalat sa bawat isa. Patriarch, kanina ko pa gustong sabihin, pero ngayon hindi ko na talaga mapigilan. Isang tao ang tumayo at sumigaw ng galit. Iniuugnay niya ang lahat ng galit at kahihinatnan sa kanyang patriarka, kahit na siya ay sarili niyang patriarka. Hindi dapat tumawid sa linya, ang lahat ng ito ay sanhi mo, Master. Kung hindi mo sila pinagtaksilan sa kalagitnaan noon, anong uri ng kalokohang Han Sanchen ang pinili mo, saan magkakaroon ng ganoong masamang bagay?
Ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay hindi sisabog, at walang mga halimaw na aatake sa atin. Natural, mas maliit ang posibilidad na isang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway ang aatake sa atin. May dalawa ang isang bagay, at maya-maya, may nag-echo kaagad, oo, nagsimula ang lahat sa maling desisyon na iyon, ngayon ay mabuti na, ang aking pamilyang Pei ay hindi nagsasalita tungkol sa isang siglong engranding karera, gusto ko lang na manirahan ngayon, panaginip lang yon ng tanga. I always thought that the head of the family has a good leadership, but now it seems that it is nothing more than that. Maaaring naging matalino ang may-ari ng pamilya noon, ngunit ngayon, habang tumatanda siya, maaaring natulala siya tulad ng mga emperador ng lahat ng dinastiya. Kung hindi mo kayang pangunahan ang pamilyang Pei pababa, sa tingin ko ay mas mabuting ibigay na ang titulo ng padre de pamilya sa lalong madaling panahon at humanap ng ibang Yingjia. Parami ng parami ang sumali sa krusada, na talagang imposible sa nakaraang pamilyang Pei. Ang ulo ng pamilya ay ang ulo ng pamilya, isang ganap na kataas-taasang pag-iral, pabayaan na walang sino man ang maaaring pabulaanan ito, kahit na may gustong pagdudahan ito ay isang mortal na kasalanan. Pero ngayon, hindi lang harap-harapan ang sinabi ng ilang tao, kundi grupo-grupo pa silang umatake. Bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Pei Haki, at pakiramdam niya ay labis siyang nasaktan, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya ito mapabulaanan. Dahil ang katotohanan ay ang pangunahing lungsod ay napapaligiran ng dobleng pagkubkob, ang sitwasyon ay kritikal, at may panganib na masira ang lungsod at mawalan ng pamilya anumang oras. Gayunpaman, si Han Sanchen, na buong pusong tumataya, ay hindi alam sa kanyang buhay at kamatayan, ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam, at inakay pa niya ang malaking kulog sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Sa mahabang paghinga, biglang tumayo si Peigo ng dahan-dahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!